Titulo ng lupa, Kuya Mark, may nakasaad na nakasangla ito sa bangko. Pero sabi dito, sabi ng may-ari, fully paid na yung sanla. Safe po ba yun? Bago mo bilhin ang property, MJ, normal yan, may mga gano'n na, bilhin mo ito, okay na to. Tapos may nakasulat sa titulo, nakasangla pala. So anong gagawin mo? Simple lang yan. First, get an affidavit of cancellation of the real estate mortgage sa bangko. Affidavit of cancellation of real estate mortgage sa bangko. Second, yung affidavit of cancellation of real estate mortgage, kailangan naka-registered yan sa Registry of Deeds. Pagkatapos, pag na-register na yan, kumuha ka ng bagong certified true copy ng titulo. Kailangan naka-annotate yung affidavit of cancellation of real estate mortgage. Otherwise, hindi totoo na fully paid na yung sangla. So basic yan ha. Kailangan bago mo bilhin, kumuha ka ng pinakabagong na certified true copy of the title of the property na tingnan mo ang likod kung naka-annotate doon na yung real estate mortgage na canceled na through an affidavit of cancellation of real estate mortgage issued by the bank. Dahil nga, bayad na. Kaya dapat i-cancel na yung real estate mortgage. So ibig sabihin, huwag kang maniwala yung mga sabi-sabi lang. Kailangan it should be properly documented and mas maganda, naka-annotate mismo sa latest title ng property. Bangko mismo, Kuya Mark, yung mag-produce ng cancellation ng real estate mortgage? Pupunta ka sa pinakamalapit na Registry of Deeds. Kumuha ka ng certified true copy ng titulo, then tingnan mo ang likod ng titulo kung naka-annotate doon na canceled na yung real estate mortgage kasi fully paid ang property. Pag fully paid pala, alam na ng Registry of Deeds niyan. Yes, kasi yung affidavit of real estate mortgage na canceled na yung real estate mortgage, ang nag-issue dyan yung bangko. Yung affidavit of cancellation of real estate mortgage, i-register yan dapat sa RD, sa Registry of Deeds. Then the Registry of Deeds, i-annotate yung affidavit na yan, na canceled na yung real estate mortgage, that's the time na safe na bilhin ang property. Kung wala yan, Kuya Mark, binobola ka lang ng nagbebenta. Yes, binobola ka lang. So, para at least safe yung pagbili mo ng property, lalo na yung property na yan, gusto mo mag-invest sa real estate, kailangan wala kang problema. Kailangan kung bumili ka ng property, hindi dapat nagbibigay sa iyo ng sakit ng ulo. Kung hindi, investment mo yan. So paano maging investment kung daming problema ang property? So unang gagawin mo, bago mo bilhin ng property, you should exercise proper due diligence. One of that is kumuha ka ng latest title ng property na naka-annotate doon, na canceled na lahat ng utang ng property na yan. Alright, thank you, Kuya Mark.